In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We are celebrating the visitation of our Mother Mary to her kinswoman Elizabeth. I believe visitation is an expression of love. Ang pagbibisita ni Maria kay Elizabeth, hindi lang sosyalan na pagbisita, hindi lang siya nagkikipag-birthday o nagkikipag-fiesta, talagang binibisitahan niya dahil mahal niya si Elizabeth. Kumisan kasi hindi naman kailangan, may mga okasyon na kailangan na hindi na kailangan maimbita. Kumisan, di ba, maselan yung mga tao. Hindi sila pumupunta, kundi sila naimbitahan. Okay lang po yun. Out of social grace. Lalo na mga kasal, big celebration like a golden wedding, ganyan. Yung may invitation pa, may RSVP pa. Pero nung unang panahon, wala pa pong masyadong bisibisitang formality, no? Wala pang masyadong reservation. Naalala ko noon, nagmisa ako dun sa isang kaibigan ko na arkitekto. Yung kapatid niya namatay sa abroad, inuwi, tapos nag 40 days. Bumisita ako sa bahay nila. At ang nanay nila ay matanda sa baryo, sa barangay. Barangay Mainpis, no? At ang pangalan ng architect, si Architect Manalo, Menchi Manalo. So yung nanay niya po, nagluto. Yung lutong maramihan. Ako, yung utak ko po, utak catering po ako eh. Kasi yung nanay ko, ang kapatid ko, ang negosyo ng pamilya ko, catering. So, tapos ang background ko pa sa eskwelahan, finance, budget. Ang utak ko nagbibilang. Pero napahiya ako doon sa matanda. Kasi ang dami nilang kapitbahay, dumarating, nakapila, parang pila ng community pantry, gano'n. Ang daming tao, no? Sabi ko sa nanay, kumakain na ako, Inang, ilan po yung pinagluto mo? No? Ilan po yung hinanda mo para sa 40 days ng anak mo? Sabi niya sa akin, hindi ko alam, Father. Basta nagluto na ako, maglutong marami. Pag naubos na, wala na. Nga naman, no? Para bang kumisan, you overestimate, you overformalize, you measure too much. There are times na you just celebrate. Habang meron, sabi niya, habang meron, kakain kami. Pero pag wala na, naintindihan naman kapitbahay namin, wala na. Pero talagang tinodo ko ang aking pagluto para sa okasyon na to. 40 days lang po yan, by the way. Anyway, there are times that we over-formalize our celebration. We always have reservations, invitations, RSVP, and so on. Alam niyo po, ang ginawa ni Maria, ayon sa kanyang kalooban at pagmamahal kay Elizabeth, may mga panahon na hindi mo na kailangan yung imbitasyon. Naalala ko, may isang, hindi ko alam kung totoo ito, biro lang siguro, biro lang. Nagmisa po ako, wala pa pong COVID noon eh. Wala pang COVID. Di ba po tayong mga Pilipino, lalo na Kapampangan, pag may namatay, maraming nakikipaglibing. O yung kaibigan ko, namatay yung tatay niya. Matanda na yung tatay niya. Tapos, hindi ko nalaman na namatay tatay niya. Gusto ko sanang pumunta, mag-bless o magpakita. Kahit hindi man ako makapagmisa, kaibigan ko kasi. Sabi ko, namatay pala yung tatay mo? Sorry. Hindi man ako nakapunta. Hindi ko man nalaman, no? Wala man sa Facebook, walang information. Sabi nung kaibigan ko, sorry Father, kasi nung namatay yung tatay ko, yung libing, gulong mo. Alam niyo po yung gulong, yung parang sa kasal, yung patago, yung walang masyadong bisita. Kaya nagbibiro lang siguro yung kaklase ko, yung kaibigan ko, kasi totoo naman, pag naman may namatay, hindi mo naman pinag-iimbita. Punta kayo dito, namatay yung tatay ko, please come, my father, don't say that.
Because out of goodwill, out of concern, you just come. May mga nangyayari sa buhay natin, hindi na kailangan ng imbitasyon. Kaya yung una, I believe, the characteristics of this visitation is this. Number one, it is initiative taken without invitation by Mary. Binisita ni Maria si Elizabeth kahit hindi siya kumbidado. Because there's no need. Mary was reading between the lines. Alam niya, nabuntis siya kay Jesus. Alam niya, nabuntis din si Elizabeth, matanda na, kay John the Baptist. Pero, alam din niya, in between the lines, mas nangangailangan ng tulong itong matanda na buntis. She needed help. And that visitation is out of goodwill. It is an initiative taken. Parang yung, gusto ko yung series ni Anthony Bourdain, yung marunong magluto. Kaya lang, namatay na po siya, no? Yung title ng kanyang series, No Reservations. Basta pupunta ka na lang, parang mag-walk-in ka lang. Para sa mga restaurants na local lang, di sila VIP. No? Basta no reservations needed. Tama nga naman. It's more casual, more natural, more real. You are not going there because you are only invited or you are forced to go. No, it's really out of goodwill because I know you needed help. Ang pagmamahal, ganyan din po. You have to take the initiative. Ba't di ka lumalapit sa kapatid mo? Ba't naman ako lalapit? Ako yung panganay. Matanda ako sa kanya. Ba't ako lumapit? Ba't di ka pa lumalapit dun sa kaibigan mo? Ba't ako lalapit? Siya may kasalanan. Ako, wala akong kasalanan. Of course, tama ka naman, di ba? But real love? You don't talk about who should go first. Do you know God loved us first? Ang papagmahal ng Diyos sa atin, nauna siyang magmahal. Kung minamahal natin ng Diyos, ito'y pagkilala, sukli sa kanyang pagmamahal. The love of God is real. Like Mary, the love of God took the initiative to save us and to express His love. Kaya kung talagang nagmamahal ka, huwag mo nang hintayin na ay nakakaya, baka kala nila bumibisita. No. Kung nag-50 anniversary yung mag-asawa kapitbahay mo, kahit di ka makipagkain, kahit di ka nakikikain, mag-drop by ka lang. Happy anniversary, I'm very happy for you. Lalo na pag wala na tayong COVID. Lalo na pag na-injection na tayo ng vaccine. Pag we are all vaccinated, then we can do again this visitation. Second, another characteristics of this visitation is this. It is a conscious decision to visit. Desisyon ni Maria, puntahan siya. Pwede kasing sabihin ni Maria, ba't ako pupunta? Ako rin buntis. Ba't naman ako pupunta? Ang baby ko, anak ng Diyos. Sa kanya, propeta lamang. Ba't ako pupunta? Ako rin, nangangailangan ng tulong. But it is a conscious decision to visit. It's no accident. Kaya pag nagbisita ka, yun ang nagbisita ka, huwag mo sabing, may padalan ko mo. Don't say that. Parang aksidente lang yung pagpunta mo. Puntahan mo talaga. Today, I visited a cousin. Pinuntahan ko. I said to him, I really came here for you. I just wanted to see you. I wanted to say, hello, kumusta na ka? In that way, you could also express your love to your relative, to somebody who may need your visit and your presence. Especially if it is safe already. Hindi ko na po sinasabi ngayon na hindi pa tayo vaccinated fully. And so, ito'y paraan ni Maria na talagang dinesisyon niya. In fact, she was doing it out of joy. Kung nabasa niyo po yung gospel, Mary set out, traveled with haste. Look at the term. She traveled in haste. Mamalagwaya. She's running. She's excited. Hindi siya napersa. Hindi siya napilitan. Hindi siya sa Kapampangan, ang mabayat na bitis. Hindi mabigat yung paan niya, parang, sige na nga, puntahan na natin. Because when you love, you take the initiative,
And second, you also consciously, joyfully decide to do so. And lastly, when you are visiting like Mary, may you do this purposefully as an expression of your love and commitment to the person to help and to be of assistance. The visit is not only a social visit. It is not only a political visit. Malapit na po yung election next year. Di ba? Next year niyan ng mga politiko, ay, magbibisita dito, house to house. House to house. Pipila pa sila sa barangay natin. Pero pagtapos ng election, tayo naman ang maghahanap sa kanila. This is not a political visit. This is not a visit to get your vote or because I need something from you. It is an outright expression of self-giving. I'm not visiting you because I need something from you. Di ba kung minsan may nagbibisita sa'yo, may kailangan lang? Alam niyo sasakyan na Mustang? Mustang yung kotse, di ba? Ang meaning pala doon, yung Mustang, ang gusto sabihin doon, yung mangungumusta bago mangutang. Mustang, yun ang tawag sa kanila. Kumusta na ka, che? At kung saan kailangan, Mustang. Parang nagbibisita kasi may kailangan. That's not the point. Mary did not visit Elizabeth because she needed something from Elizabeth. No. Hindi siya Mustang. Hindi siya nagbisita. May kailangan, hindi. Pagbibigay ng sarili. It was a joyful expression. Take note. We are called to become bearers of goodness. May repeat, we are called to be bearers of goodness. Pag dumating ka, alam nila, nagdadala ka ng mabuting balita, nagdadala ka ng kabutihan, nagdadala ka ng grasya. Hindi ka nagdadala ng problema. Most especially, hindi ka nagdadala ng chismis. Nagdadala ka ng mabuting balita. Tandaan nyo, kung magbibisita sa inyo, nagdadala ng chismis, sila rin yung mga taong magchichismis sa iyo. Huwag kayong masyadong magtiwala sa mga, kunyari, alam mo siya, no? Next time, no, ikaw naman yung topic niya. Sorry, Because look at this. Ano yung story ng the angel Gabriel visiting Mary? Annunciation. Tama? Look at this. The angel Gabriel is a bearer of goodness. Nagdadala siya ng mabuting balita para kay Maria. Because Mary embraced and accepted that invitation and goodness, we have salvation and Jesus. Second, tignan niyo po dito. Because Mary visited Elizabeth, Mary is a bearer of goodness. Literally, because she was bearing Jesus in her midst, in her womb. Pag nasa iyo ang Diyos, pag nasa iyo ang Diyos, pag nasa iyong magandang kalooban, goodwill, kahit saan ka pumunta, nakikita ng tao, you are a bearer of goodness. Hindi naman kailangan nagdadala ka ng regalo, nagdadala ka ng pasalubong, dadala ka ng tulong. You yourself, you bring God and you bring the presence of goodness in your life. This is our joy when we express our love for one another. Visited in a way that Jesus was also born, He continued to visit different places and different communities until He reached Jerusalem for His crucifixion. Gusto ko lang po magtapos sa ginawa ni Pope Francis. Nabigla ako kay Pope Francis. Siguro tayong lahat. To the surprise of the world, Pope Francis, in the midst of this pandemic, tayo ay naghihintay pa ng vaccine. Tayo hindi pa lumalabas. Tayo ay naka-face mask. Tayo ay naka-face shield. Tayo nagso-social distancing pa. Tayo ay nasa monitoring pa. Si Pope Francis, nung naayos na silang vaccinated na sila, he visited Iraq. He visited Mosul, devastated by war and the terrorists. He visited Baghdad. I could imagine, like Mary, Pope Francis visited out of his initiative to reach out.
an expression of his conscious decision to visit. Hindi lang po napadaan lang ako dito because it's not easy to go to the Middle East. Especially Iraq is not popularly known to be a Christian country. But he was there to express his love, not only to the Christians, even to the goodwill, to the Muslims, to the leader of non-Catholics in that country. And he's shouting expression that he's a bearer of goodness. That's why kahit sino doon, he was welcome. He was welcome even sa mga hindi Kristiyano, kahit sa mga hindi Katoliko. He represented goodwill and goodness. Let this be our invitation. Sa mga simpleng buhay natin, you could visit yung inaanak mo, pamangkin mo, may lola ka, may kamag-anak ka. Go and realize this, especially when everything goes to its normal times after this pandemic. Even maybe a call, an hello, could bring expressions of our grace of this Mass. Visitation is an expression of love. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.